Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! I miss you! I love you too! Hindi pa nasiset up, ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagagat ako. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan, ipangunguya ko sa kanya. Ano yayabang mo? Wala! Walang ambag sa lipunan yan! Talo ko la sa ulo mo, kalbo tong plaka ko. Tuling-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa-sap na naman niya pala ito. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutuhayan ang the biggest gunggong sa balat ng social media, mga kahombre ko. Ang taong okay lang makulong kasi para sa kanya, achievement yon. Alam niyo ba yung upuan na yon? Kung saan ako inaresto? Sumikat na upuan na yon. Imagine ninyo, mga kahombre ko. Ito ho ang sabi niya. Alam mo, Casper, ako lang yung 2 beses na akulong natanggap ng tao. No? Pagka pala talagang pag talagang wala kang ginawang masama, kahit na pasamain kanila ng todo, alam ng taong bayan yung totoong nangyayari. Tayo lang, ako. Yung mga nabibilang ako dun eh. Kumbaga, nakakulong ako pero mahal ako ng tao. Diba? Grabe yun, mga kahombre ko. So, ibig sabihin pala, okay palang maging kriminal sa Pilipinas. Kasi, the more na hinayupak ka, at the more na ikaw ay napakatinding sinner, ayon sa utak ni Kulaong, mas mamahalin ka, mas sisikat ka, at mas kakaawaan ka. Kung kailan pa ako nakulong at saka pa ako na-stress free. Parang doon pa ako na-stress free. Samantalang stress na stress ako noon, no? Pangalawa, mga kahombre ko, yung nagpipicture nga daw sa upuan niya kung saan siya na-aresto. Alam mo yung upuan doon sa mababa? Yung kung saan ako pinusasan? Ano yun eh? Sumikat yung upuan na yun. As is sumikat, no? Yung halos karamihan ngayon ng mga VIP, nagpupunta ron, mo-order na salad at saka nagpapapicture. Grabe, mga kahombre ko. So, ibig sabihin pala, yun pala ang dapat na goal in life ng mga taong sumusuporta kay Norman. Magpakulong kayong lahat para at least maging katulad kay ni Norman na sikat, trilyonaryo, at lalong-lalo na, bumibenta, hindi na Max, lagi-lagi. Siyempre, medyo tinanghali ako ng gising, gawa ng ako'y napuyat at 3 Viva Max yung binembang ko kagabi. 3 Viva Max yung binembang ko kagabi. Gusto niyo na makita yung Viva Max? Andali ha. Punta ka rito, Bis Viva Max, pagkataas ng kape ko. Eto na. Gusto niyo na makita, brunette, mahaba buhok. Andali, long hair. Halika, pasok! I'm from Japan. 3 Viva Max yung binembang ko kagabi. Ang taong wala na talagang kahihiyan, yung tipong baliktad ang mundo niya. Pag nakulong ka, ikaw ay legend. Samantalang pag hindi, palpak ang buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, suportahan at mahalin mo na lang si Norman. Baka naman. Yes ko naman, baka naman. Oo. Yung mga hindi ko na kailangan ng reward nito. Oo. Magpalipat na lang kayo.
Umaga, tanghali, hapon, gabi. Imbes na mapuno ang utak niya ng magagandang isipin, pamilya, paano magpalago ng pera, aba mga kahombre ko, wala ho siyang ibang iniisip, kundi ang kanyang mga kinakaharap na kaso. Sugal. Inuubos ko na lang yung aking consumables at alam mo na, ako'y naghahanda na siyempre marami akong mga bayarin, magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng kung ano. Ay, nako mga kahombre ko, pero naman pala talaga. Norman yan! Punong-puno ng kaso, no? The more, the merrier para kay Norman. Halata, mga kahombre ko, di ba? Wala na yan! Ako'y naghahanda na siyempre marami akong mga bayarin, magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng kung ano. The biggest makajos sa balat ng social media. Ang kauna-unahang taong makajos. Pero nag-wish din at nagsabi rin na magkakamalugong sakit ang kanyang basher. Sabi ni Maribel Austria, wag mo idadamay ang Diyos. Ay, bobo ka. Paano wag mo idadamay? Sa Diyos nga galing lahat kung ano meron ako ngayon. Di ba napakatanga mo, animal ka? Di ba? Ano ba yung sinabi ko? Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil ako yung patunay na kapag ka may Diyos ka sa puso mo, hindi ka niya pababayaan. Ay, bobo mo, Maribel. Oo, kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, kunghang ka. Diba? Baka ikaw, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Baya, makakarma ka, wag ka mag-alala, magkakakans ka na. Oo, kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, kunghang ka. Diba? Baka ikaw, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Baya, makakarma ka, wag ka mag-alala, magkakakans ka na. Walang iba mga kahombre ko, syempre, kundi si Norman. Mangusin, palakpakan sa ulo ang putang inang yan. Enjoyin nyo na hanggat nandun pa siya, ha? Huwag kayo bad trip. Let's play with our toy. San Pabloy? Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Sa ating nakaraang video, mga kahombre ko, tinalakay natin ang pagbalita ni Gusgusin tungkol sa pagka-aresto kay Susan Yance, mga kahombre ko. So, unjust fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapan, 2020 pala, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. 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 Pero ang totoo yan, ang justification lang, pinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Ang taong, kaparehas niya lang. Exactly the same. Sasampalin ko silang parehas. Pero syempre, ang magnanakaw nga, galit sa kapwa magnanakaw, di ba? Kasabihan yan, Grabe yun, mga kahombre ko. At tayo ho'y umabot na dito sa post-kulong ni Kulaong, mga kahombre ko, no? Pang 14 content na ho ito, mga kahombre ko, tungkol dito kay Norman Gusgusin at ayon sa mga kupal na intelektual sa internet, ito daw ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko, grabe. And yes, promise, man, we will still make millions! Sa ikaw ang magbabayad sa mga abogado ko at sa mga hearing ko. Millions! Paldos! Sinabi ni Gusgusin na hindi pa raw niya nakikita ng personal si Jam. Sabi ni Cadaver Norms, tingin mo may plano manggancho si Jam? Sino ba yan? Di ko kilala yan eh. Pero kung yun yung sinasabi mo, kung yan yung nanloko doon sa Kaylen Marquez, malamang.
Wala akong kinalaman dyan. At wala akong pakialam dyan. Hindi ko pa nakikita yan. Nagkiklaim na kapatid ko daw. Pero personally, hindi ko pa nakita ng personal yan. Hindi ko pa nakakasama yan ng personal. Pero kiniklaim na kapatid ko daw siya. What a joke! Ang galing talaga. Puro kasinungalingan din na nang sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Isipin niyo to, mga kahombre ko. Umpisang banat pa lang, katarantaduhan na agad. Ayan ang gusto ko kay Norman, mga kahombre ko. Pero, Disclaimer lang, hindi ko yan nakakasama. Hindi ko nakikita pa yan ng personal. Wala nga kami litrato na magkasama kami niyan. Hindi ko yan kilala. Yan ang totoo. Madalas ko lang marinig, madalas kong makita yun, dumadaan sa newsfeed ko yan. Sinasabi niya na kapatid ko daw siya. At baka nga, sinasabi niya na kapatid ko daw siya. At baka nga. ano? Isipin niyo yon, mga kahombre ko. Same sentence, una, itinanggi niya. Biglang, baka nga kapatid niya. Baka nga. Pero, hindi na ho natin kailangan yan. Tama na hong ipagdikit natin ang lumang picture ni Norman. So, nung bata-bata pa siya. At yung bata-batang jam. Oh, di ba? Ipagdikit ka natin, oh. Di ba? Exactly the same. Iisang hulmahan, mga kahombre ko, di ba? Sasampalin ko silang parehas. Paano mo naman itatanggi ang halos kakambal mo na at di ba nga, ito nga yung sinabi mo? Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Yung anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Jose Marie Antonio. Pangalan niya lang yun. Hango doon kay Lolo Jose Mar Antonio. Siya kanya ginawa, Jose Marie Antonio. Pangalan niya yun, Jose Marie Antonio. Isang buo yun. Jose Marie Antonio, pangalan niya yung buo na yun. Tapos Antonio yung middle initial niya, Mangusin yung apelido niya. Kaya ang tunay niyang pangalan, Jose Marie Antonio, Antonio Mangusin. Di ba kapatid mo naman pala? Ikaw na nga nagsabi nun. Isa kang malaking tukmol. Grabe naman si Norman. At medyo nahihiwagahan din ako, mga kahombre ko, dito kay Jam, sa totoo lang. To tell you the truth, mga kahombre ko, ako'y minsan nagko-comment sa tao na ito doon sa Facebook. Nakita ko na initially, sabi niya, hindi daw siya nandito for the clout, ayaw daw niya magpasikat, wala daw siyang pakialam sa ganito, sa pera, sa ganyan, kasi siya daw ay may isang marangal na trabaho. Good morning to everyone. Ayan, katatapos lang natin na mag-home service kanina. At kakadating lang natin dito sa ating office. Ayan, salamat po sa mga nagtiwala sa atin. Today ay opening na rin ng ating school. Sa mga malapit po dito ay pwede na po kayong magpa-enroll ng ating summer class ng elementary hanggang high school ba? Pero today ay start na po ng enrollees ng mga summer classes. Ito po yung ating, sabi ko nga po kagabi, ito po yung ating small business na pinagkakaabalahan, na pinauunlad po natin. Pinakita ko na po kagabi sa aking ilang live, ang facilities. Ito po ang aking conference room. Dito po ako sa conference room kung saan dito po yung aking pinaka-office. Ayan, at least ito po yung pinaka-office ko. Pero Jam, hindi mo ba ito naiisip? Pastor ka pa naman, ha? Imaginein mo. Una, hindi mo inaamin kung kapatid mo ba si Norman o hindi. Di ba? Ito ho ay isang kasinungalingan lamang na ako ho at si Francis Leo Marcos ay kilala. Ito ho, please lamang po, sa mga kapwa ko naman at nakakakilala sa akin sa church, huwag naman ho kayong magtanong kung kani-kanino. Di ba si ano to? Opo, kilala niyo naman po ako. At never naman po na ako magkakaroon ng kapatid na gano'n. Di napakapalad ko at hindi na ho ako magtatrabaho kung may kapatid ho ako na gano'ng kayaman. Napakadali lang nun, di ba? So, parang feeling ko, mga kahombre ko, pinagtitripan niya yung mga tao. Tinitingnan niya kung saan siya pwedeng magkaroon ng views, kung papaano siya kikita by chasing his brother's clout. Gets nyo? So,
Ngayon, nasa medyo negative part siya ni Norman. Kumbaga, naglalabas siya ng paunti-unting banat kay Norman, pero hindi niya masagad. Alam niyo naman siguro kung bakit. Kasi kahit kailan, ibig sabihin yan, syempre brotherhood, magkapatid sila, ibig sabihin yan, mga kahombre ko, hindi pa rin siya ready na magkagalit sila ng tuluyan ni Norman. Wala akong pakialam doon sa away ng sino man. Wala akong, sabi ko nga dala ko sarili ko. Hindi ko kailangan magpa-interview kung kani-kanino. Wala akong pakialam sinong kaaway mo. Wala rin akong pakialam doon sa mga nagsasabi na may napala ako nung panahong masagana siya. FYI po sa mga nagsasabi, wala ako kahit piso. Ngayon, mga kahombre ko, ano ba ang stand ko dito? Totoo ba na magkaaway si Norman at si Jam? Para sa akin, mga kahombre ko, parang hindi. Parang hindi, mga kahombre ko. Kasi, actually, napagtanto-tanto ko eh. Akala ko nga, okay siya. In fact, nagko-comment-comment ako sa Facebook niya. Pero na-realize ko na hanggat hindi itinotodo ni Jam ito, ang hirap maniwala. Sorry, Jam. O sorry, Pastor Jam. Pero hindi kami maniniwala sa mga pakulo nyo. Kasi parang imposible. Parang hindi ganun kaposible na magkaaway kayo, hindi mo nga ma-disclose kung magkapatid kayo o hindi. At never naman po na ako magkakaroon ng kapatid na gano'n, di napakapalad ko at hindi na ho ako magtatrabaho kung may kapatid ho ako na gano'ng kayaman. It's very clear na magkapatid kayo. Ang dami mo pang pabilog-bilog, paikot-ikot, pacheche-bureche sa mga tao. Ito yung mga pinagsasabi mo. Now, hindi ko siya dinideny. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon na hindi ako sigurado doon kung siya ba yung kapatid kong matagal kong hindi nakikita. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Now, dahil sa pangyayaring yan, inadmit niya, yun din na magulang ko, admit na siya yung magulang ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. But I don't know the whole story kung paano kami inire. Paano kami ginawa. Paano kami nilabas. Kaya sa mga nagsasabi, kung alam nyo ang kwento ng buhay namin, tatanungin ko kayo, nandoon ho ba kayo nung ipinanganak si FLM o si Norman Mangusin o ako? Anak ng nanay ko, kapatid ko. Nakatabi ho ba kayo ng nanay ko kung saan kami inire? Ito yung malaking tanong ko sa hamon ko sa inyo. Nandoon ho ba kayo nung panahon na kami ay nasa gitna ng mga pagsubok? Wala. Kaya kung wala ho kayong alam at wala ho kayo doon, please shut up na lang po ng matahimik na ang buhay ninyo. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Yung anak ng nanay ko, kapatid ko. O, di ba? So, ano ba talaga? Oo, hindi lang isasagot mo, Jam. Diyos ko. At saka, stop. Tapos na yung era na yon na may maloloko pa kayo. Nandito na ako. Hindi na mangyayari yan. Hindi na mangyayari na yung storya na binuo nyo long time ago, aarangkada pa rin sa era na to dahil nandito na ako. It's not gonna work. Hindi nga umubrang iyong kapatid sa akin eh. Di ba? Ako ay as in, durog na durog. Sorry. Ganun yon. Alam mo kung bakit? That is logical. At yan ang mga tao ngayon. Ang mga tao sa internet ngayon ay logical na. Bawal na ho ang bobo sa internet. Meron man, konti na lang yon. Promise man, hindi tulad noon na madali lang utu-utuin ang kung sino-sino man sa internet. Lahat. Ha? Mayroon ng viewer na nagbanggit kay Gusgusin tungkol kay Karen Whitmore. Sabi niya, boss, good AM. Sana kasuhan mo rin yung Karen Whitmore na nagpapa-interview at sinasabing binudol mo siya. Pwede naman. Pwede naman. Merong mga naka-assign para dyan. Pero sa ngayon, tama na muna yan, Ben Tumbling yung ano. yung wala namang involvement eh. At saka hindi ko kasi kilala.
paano kakasuhan wala akong personal na knowledge sa kanya. Pag walang mangyari, Francis, hindi ako nagbabanta sa iyo. Talagang babayaran mo talaga ako. Madadamay ang madadamay talaga sa lahat. Ngunit nakalimot si Norman na shinout-out niya ito dati. At bibigyan niya pang araw ng 250,000. Pag natapos yung lakad ko, gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith at si Kuraming, Mami Edith at si Ma'am Lorna Rutherford at saka si Karen Whitmore. Dong, tawagan mo sila, padalan mo sila ng tigko 250,000 yung apat. Di ba napakasinungaling mo talagang gunggong ka? Gunggong. Mag-isa lang hunyang ibinabaon sa kahihiyan at sa katarantaduhan ang kanyang sarili. Mga kahombre ko, so, man, ano ba magagawa mo? Siyempre, wala. Pero walang bearing yan. Bukod sa duwag yan, gonggong na, duwag pa. May mga naka-schedule tayo, mga humanitarian. Ikinakasa lang dyan sa mga kuyang. Tapos kasi focus ako sa hanap buhay ngayon Kailangan natin ng pero babalik tayo dyan. Hindi naman tayo tumigil sa pagtulong sa kapwa natin. Nasimulan natin yan Siyempre, mag-iipon lang tayo ng energy para pag tumulong tayo, may sapat tayong kakayahan para tumulong. Aba, at meron daw mga naka-schedule na mga humanitarians. Huwag niyo hong kakalimutan na ang dami pang pangako ni Norman sa kanyang mga viewers na talaga hong napako na. Una! Sige, bibigyan ko kayo ng 10 minuto o orasan natin. Nasa 3,000 na nanonood. Pag inabot ng 5,000, magbibigay kami ni paring Alex ng pampubong, 20 mil. Go. Time start now. Pangalawa, mga kahombre ko. Ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante. Pupunta kami sa mga universidad at bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Hintayin nyo yan. Yan na yung inaayos ng team natin. Nakikipag-coordinate na yung team namin sa bawat university. So sisimulan yan by the last week of January. At pangatlo, mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. At abangan nyo ang pares ni Manang Casper. Pares House by FLM and Manang Casper. Yan. Pasisikatin natin yan. Sisiguraduhin muna natin. Medyo hindi pa namin yung timplada. Kailangan masarap na masarap yan. Tapos affordable. At syempre, mga kahombre ko, pang-apat! Pipilitin ho natin na mapababa ang kahit sa atin man lang. Baka kaya nating medyo maibaba ng konti ang presyo ng gasolina para sa mga di ba? Tapos gusto mong tumulong pa? Another pangako na naman? Kasi mga kahombre ko, ito ho kasi ang modus niyan. Actually, nagtratry lang siyang makabait ng somebody na pwedeng mag-finance sa sinasabi niyang mga humanitarian or tulad niyan yung pares ni Casper o kung ano mang klase ng negosyo ang kanyang papasukin kuno. Pinapalabas niya na yan sa social media. Pagkatapos nun, iyayabang niya na yan sa mga matatandang medyo kaya niyang utuin. Di ba? Then, after nun, mga kahombre ko, ayun na yun. Kung sino mang kakagat, ang gagawin niya, 80% sa kanyang bulsa, 20% doon sa sinabi niyang gagawin niya. Kasi, dapat malamang meron siyang maipapakita doon sa kanyang hiningian. Tama? Tama ka. Tama naman po. Wala hong mali sa sinabi mo. Tama! Ganun ho ang istorya ni Norman. Di umano lang yan. Pero, logically, parang ganon, mga kahombre ko. Di ba? Hindi ko gawain yan, sorry. May mga naka-schedule tayo, mga humanitarian. Siyempre, mag-iipon lang tayo ng energy para pag tumulong tayo, may sapat tayong kakayahan para tumulong. Paano nag-iipon ka ng energy? Ano
Mukha si Goku. Eh, sa bagay, ikaw nga pala si Son Goku Laong, di ba? Energy, ha? Ano yan? Energy ball? Unggoy yan! Tigas talaga ng mukha nito. Walang yakang Norman ka. Nag-iipon ka pa ng energy sa lagay na yan, ha? Energy ba sa palipad? Baka naman. Diyos ko naman, baka naman. Oo. Yung mga hindi ko na kailangan ng reward nito. Oo. Magpalipad na lang kayo. At panglilimo sa mga OFWs. Nagpapasalamat ako, Leia, doon sa 70,000 yen na pinadala mo. Oo. Thank you. 80,000 yen pala. Oo. Thank you. Maraming salamat. Oo. Oo, dahan-dahan lang sa palipad, ha. Hazel, love you, Hazel. Ng USA, thank you. Maraming salamat sa mga nagsusuper chat, ha. That is a big help to a content creator like me. Oo. Sige na, aminin mo na kasi, Norman. In fact, wala kang bukang bibig, kundi ulit-ulitin ang mga naitulong daw kuno sa'yo ng mga OFW, pero alam naman naming lahat yan. Oo. Kunwari na lang dito sa Leia. Leia Weda, thank you rin. Oy, thank you. Maraming salamat, Leia, doon sa pinadala mo na 70,000 yen. Thank you, thank you. 7 lapad yun. Thank you, Leia. Maraming salamat. Si Maring Remy Kudo, maraming salamat. Oh, grabe. Umuulan. Ang dami ko na naman pang kasino nito at saka pang Viva Max. Alam nyo kasi, mga ka-homebricon, si Norman ay kilalang-kilala bilang isang batikan pagdating sa pagdagdag ng ilang zero. Sa tansya ko, hindi ho yan 80,000 yen. Sa tansya ko, mga 800 yen lang yan. Kaya para sa akin, mga ka-homebricon, legit. Huwag kayong maniniwala. Tandaan, kung tunay ang may pera, hindi sana yan mapoposasan. Diba? Kasi malalaman niya yan. Malalaman niya sana na siya'y may e-warrant na. Madalas niya ring sabihin, ha? Sino may sabi? Magpapaniwala ka naman doon. Wala naman sinasabi abogado ko eh. Hayaan mo sila. Bahala sila doon. Basta bahala yung mga abogado kong gumalaw. Hindi, wala akong hearing. Sino paniniwalaan natin? Si Poblador? Yung abogado natin? O sila? Mga abogado. Wala kang abogado. Unggoy yan! Pero, eto ang sinabi ni Gusgusi, nakakaiba. At least ako, wala na nga akong pera. Sa kabila ng wala akong pera na sinasabi mo, pagtulong pa rin ang iniisip ko. Wala ka naman palang pera, tas pagtulong pa rin ang nasa utak mo. Ibig sabihin, pinagtitripan o niloloko mo ang sarili mo. Kasi una sa lahat, ang dapat mo munang tulungan ay sarili mo. Malamang, man. Ako ay as in, durog na durog. Pangalawa, tulungan mo ang pamilya mo. Adi dalawa, nanang ko, at saka si Tata Berto, kita mo naman. Pangatlo, tulungan mo ang iyong mga bata-bata sa tabi-tabi tulad ni Casper. Hanggang ngayon, lugmok pa rin sa kahirapan ng aso mo. Di ba? Ayan ang dapat mong inuuna. Napakarami nating mahal na mga OFW na nahihirapan, hindi maintindihan o hindi alam kung saan pwedeng ipadala ng safe at lalong-lalo na sa mababang halaga lang ang kanilang hard-earned money. Mabuti na lang talaga dumating na ang Tap Send. And we are lucky dahil una sa lahat, mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo pag tinype mo o nilagay mo ang Makagago code sa Tap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send.
After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Ay, abangan nyo yan ha. Abangan nyo yung... abangan nyo yung pelikula namin. At dito, mga kahombre ko, nagdagdag na naman siya ng kesyo aabangan daw ng mga tao. Kaso mga kahombre ko, ito ho, yung mga tipo ng aabangan ho natin yan sa syudad ng Biringan. Kasi hindi ho dito magpe-play itong mga movies niya, itong mga humanitarian niya. Hindi ho kasi iba ho yung format, mga kahombre ko. Hindi ho nagpe-play sa mga PC natin yon o sa mga cellphone natin yan, mga kahombre ko. Pang Biringan City ho yan. O pwede naman sa panaginip ni Norman. Tulad niyan, di ba? Ay, abangan nyo yan ha. Abangan nyo yung... abangan nyo yung pelikula namin. Meron daw siya paparating na pelikula. Abay, napakatindi ho nito, mga kahombre ko. Kasi sa aking pagkakaalala, no? Nagkaroon sana dapat talaga ng pelikula ito si Norman. True Tres Rosas ata to production, di ba? Something like that yung pangalan. Di ko lang alam kung tama or hindi. This was about Norman Mangusin's life, mga kahombre ko. At yung buhay na to ni Norman Mangusin, bali-balita ko lang, no? So, chismis. Hindi ko alam kung totoo or hindi. Tinwist daw ho ni Norman yung storya ng kanyang buhay. So, in short, hindi yung tunay niyang buhay yung ipe-play at iro-roleplay niya dito, kundi yung buhay ng imaginary Norman Mangusin or Francis Leo Marcos Alam nga naman, inggit ka ba? Huwag ka na maiinggit. na binuo niya kasama ng kanyang nanang. Kahombre ko, okay? O, yun. Pinroduce naman ng kanyang kaibigan na si Bernard Chong nung panahon na yon kasi yan talaga yung lehitimong backer ni Norman. So ngayon, dumating ho sa pagkakataon na talagang merong mga artista siyang nakasama. Totoo yun, mga kahombre ko. Legit ho yun. Kaso, hanggang ngayon, hindi na ipalabas ang movie ni Norman. At ang tanging alaala lang natin dyan ay ito. I know what happened to Lisa. I want to check. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa? Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? Ngayon, sabi ni Lisa, kailangan ko ng 40 million. Sabi ko, Manang, nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako eh. Nasa Fort Lauderdale ako, nasa cruise line ako. Ngayon, pagdating ko ng Florida, kukuha na, mag-jump off ako ng ship, magkukuha ko ng flight, diretso sa Australia. From there, ita-transfer ko yung pera. Kanino? Binigyan niya ako ng pangalan, Ledesma Apelido. Ledesma ko Apelido. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Pinlock ko na. Ayaw ko na naman kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Ano putang ina, namin Marcos? We are the Marcoses. Ay namin sininoy, broad daylight. May mga media na ba? Pare, come on. I could not see any logic in there. Si Bansi. Sila nagpapatay nila, ano ka ba? Alam mo ako, putang ina, 30 taon na ako nagtatago eh. Putang ina yung sama na loob ko. 30 years. Putang ina, they put us on shame. Pero totoo tatay. Sila, isa tatay nila. Bakit sila nagharang ko totoo? Hindi totoo. Kasi ayaw lang makita mo ako. Kasi araw-araw nila naririnig na putang ina. Sila ang kanilang ama. Sila ang sa kanilang ama. Oops! Pucha, napasobra mga kahombre ko. Sorry guys, sorry. Wala lumabas sa bibig mo, di ba Norman? Bahala ka sa buhay mo sa mga consequence. Hanggang doon na lang yan, no? Aba, ito naman pala ang ayon kay Gusgusin. Alam mo, yung FLM, ano yan eh, pinaka-controversial, pinaka-sikat na pangalan ngayon yan. Di ba? Marami sasakay dyan. Di
'di ba? Pagka content lang. Content lang pala yun. Eh, bakit mo ko kinasuhan sa Isabela, sa Parañaque, at sa Quezon City? Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. I can pull a string. Hindi kaya dahil ako talaga yung pinakamalaking kahinaan mo sa buhay mo, tama? Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Kasi syempre, bakit ka naman magkakaso kung hindi ka napikon? Palabas lang pala yung pangisi-ngisi mo. Sa totoong buhay pala, pikon ka na sa akin. No? Di ba, Norman? Ano, Makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Dito ho, mga kahombre ko, lumabas na ang tunay na ugali ni Norman. Sabi ni Bito Paquito, Ukinam, di mo nga mabilan ng maayos na chinelas. Ay, bobo! May sarili silang kotse ron, binigay ko, tanga. Andun yung expedition kung puti, unggoy. Bobo na ito. Diyos ko, Norman, hindi ka yabang-yabang yung Ford Expedition mo. Kasi naka-alarm yan. Naka-alarma yan sa LTO. So kapag kunwaring nakasakay ang iyong nanang dyan at makita yan ng LTO na umaandar, no? O kung ano man, magkaroon ng violation, magkakaproblema pa ang nanang at tatang mo. So hindi mo pwedeng ipagyabang yung Ford Expedition mo kasi hanggat hindi mo inaayos kung bakit na-alarma yung iyong kotse sa LTO, hindi mo na marirenew ang rehistro niyan at hindi mo na rin marirenew ang iyong lisensya. Huwag kalimutan, revoke na ho ang lisensya ni Norman. Hindi ho yan biro. Totoo yan. Meow, 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 meow. At meron na naman hong nag-comment sa live ni Gusgusin. Dapat gantuhin nyo yun lagi, mga kaombre ko. Pag nanonood kayo, banatan nyo ng banatan para solid. Sabi ni Bito Paquito, nanang at tatang mo nga, di mo maalis sa kabundukan. Ay, tanga. Matagal ko na silang gustong alisin. Alam mo ba na napakalaki ng lupain ko dyan sa Mary Ramon Isabela na kung saan pwede sila sa tabi ng highway? Bakit ayaw nilang umalis doon? Kasi nandun ang kabuhayan nila. Akala ko ba kaya mo? Matagal ko na silang gustong alisin. Di ba? Sabi mo, kaya mo. Di ba? At kesyo, Alam mo ba na napakalaki ng lupain ko dyan sa Mary Ramon Isabela na kung saan pwede sila sa tabi ng highway? kung totoo yan, malamang sa malamang, finlex mo na yan. At ito pati ang logiko dyan, mga kahombre ko. Sabi ni Norman, nandun daw ang livelihood ng kanyang mga magulang. Bakit ayaw nilang umalis doon? Kasi nandun ang kabuhayan nila. Akala ko ba kayang-kaya mong ilipat ang magulang mo? Di ibig sabihin nun, kaya mong bigyan ng maintenance at ng pera, ng allowance ang iyong mga magulang, tama? Bakit dito sinabi mo na nandun ang source of livelihood nila? Bakit ayaw nilang umalis doon? Kasi nandun ang kabuhayan nila. Ibig sabihin nun, hindi ka nagbibigay sa kanila. Di wala ka pala respeto sa tatay mo. Taina mo. Di ba? Ibig sabihin nun, may sarili silang pinagkakakitaan, di ba? Wala akong mali sa sinabi mo. Ibig sabihin, wala kang binibigay sa kanila. Tulad ng sabi ni Jang. At saka isa pa, Yama, may question pala ako sa'yo, sorry. Sige lang. Totoo ba na, kasi unclear din sa akin, no? Dami ko na pinag-i-interview, pero unclear, medyo nasa 80-20. Pero ikaw makakapagpa 100 dito sa tingin ko, if totoo to. Totoo ba na kunwari nagbigay ako ng 1 milyon bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na let's say kung 1 milyon, example lang naman, no? Hindi ko alam yung totoong number. 1 milyon, let's say 200,000 lang ba talaga na gagastos? Tapos yung 800 napasok sa bulsa. Is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. Well, 100% totoo yung- na. So, ayun. Okay. Yes. Totoo yung ganun. Okay. Yung ganun setup nila. Pero hindi ko naman alam kung saan napupunta kasi marami siyang mga ibang tinutulungan pa, marami siyang mga gastusin. Dahil hindi naman nila ako sinasama pagdating sa pera, sila lang nila Tatay Dong Batalan tsaka nila Alaysa eh.
Lalo na kapag kami mga padala yung mga OFW. Napakaganda ng sagot mo, Yama. Maraming salamat. 100% na ako ngayon. So, Sinabi ni Gusgusin na siya raw ang nakahuli kay Yanse, mga kahombre ko, na naman, di ba? At siya raw ho ang naglabas ng warrant nito. Credit grabber ka daw, hindi raw ikaw ang dahilan pagkakahuli ni Susan. Ay bobo mo, isa ka pang tangang inutil ka. Sa tingin mo ba malalaman ng tao kung sino si Sabi at si Susan kung hindi dahil sa akin? Sino ba ang nagkumuha ng kanyang alias warrant of arrest sa Mandaluyong? Hindi ba't ako? Hindi ba't ako? Teka lang, meron hong matinding kamalian dito. Ha? Kasi baka humatanga kayo sa pakikinig dito kay Norman. Mga kahombre ko, una ho sa lahat, ako'y may experience na dyan. Kasi ako ang kumuha ng warrant of arrest ni Norman Mangusin. Tama? Kasi ako yung involved sa kaso na yon. Kaya ako yung may karapatan na kumuha nun at ibigay yon sa mga enforcer. Okay? Tama, di ba? Oo. Ang tao hong tulad ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, na una sa lahat, spectator lang siya. Wala siyang kinalaman sa storya ni Susan Yanse kung ba't siya nakulong, di ba? Ibig sabihin nun, mga kahombre ko, wala ho siyang karapatan na kuhanin yung warrant of arrest ni Susan Yanse. Hindi ba't ako? Ang tanging may karapatan na kuhanin lang yon ay yung taong nagsampa ng kaso kay Susan, kaya siya nakulong. Understood? Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Understood. Ganon yon mga kahombre ko. Kaya yung pinagsasabi mo, sabi ko sa'yo, Norman, hindi uubra yung mga kaugukan mo o nyo ng kapatid mo sa panahon na ito. Everybody thinks now. Wala na yung mga taong mabababaw. Wala na yun. Meron man, konting-konti na lang. Hanggang dun na lang yan, no? Sa totoo lang, mga kahombre ko, kahit nga yung mga 20 years old, Baliktarin man ng watawat, di siya magpapaawat, maghalo man ng balat sa tinalupan, maggera man ng hayop sa gubat. Rap. mga 25s, di ba? Mga 19s, 18s, iba na sila mag-isip ngayon, mga kahombre ko. Wala ka nang maloloko dito. Ha? Tandaan mo yan. Ako, hindi ako kasing tanga mo. Eto raw ho, mga kahombre ko, surprise, surprise! Ang tatlong purpose ni Gusgusin kung bakit siya nagla-live. Bumabalik siya dati. Natural. O bakit ikaw bumabalik kasi sa dati? Ungas ka. Nakulong na. Totoo, nakulong lahat. Pinahiya. Mas dumami supporter. Di ba? Hindi naman ako nag-live dito para sa inyo mga basher eh. Ano to? Triple purpose. Una, para kumita. Hanap buhay ko to eh. Pangalawa, para kamustahin yung mga supporter ko. Pangatlo, para asarin kayong mga basher ko. Ayun naman pala eh. Akala ko ba? Hanap buhay muna. At ako po, wala na ho talaga sa balak. Wala na akong balak mag YouTube, social media. Yun naman pala. Pangalawa. Pangalawa, para kamustahin yung mga supporter ko. Bakit sa video na to, ang pinansin mo, puro mga basher mo? Pakinggan nga natin. Sabi ni Maribel Austria, wag mo idadamay ang Diyos. Ay, bobo ka. Paano wag mo idadamay? Sa Diyos nga galing lahat kung ano meron ako ngayon. Di ba napakatanga mong animal ka? Di ba? Ano ba yung sinabi ko? Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil ako yung patunay na kapag ka may Diyos ka sa puso mo, hindi kanya pababayaan. Ay, bobo mo. Isipin nyo, mga kahombre ko, di ba? Same exact video yan, mga kahombre ko, ha? And yet, ganyan ho siya. Di ba nakakatawa, mga kahombre ko? Grabe naman to. Tanga! Talagang ang napakatindi ng laruan natin na si Mangusin. Ang tindi ho talaga. Pangatlo, para asarin kayong mga basher ko. kakasabi niya lang, ha? Pangatlo, para asarin kayong mga basher ko. Di ba? Ang gulo ng takbo ng utak ni Norman. Wala na makwenta yan eh. Norman, ewan ko lang kung napapanood mo to, pero grabe to. Kung napapanood mo to, siguro, inis na inis ka na kasi turog na turog ka sa akin, di ba? Ano yayabang mo? Wala! Alam niyo ba yung upuan na yon? Kung saan ako inaresto?
Sumikat na upuan na yun. Madaming umu-order ng salad doon at saka nagpapapicture. Alam mo yung upuan doon sa mababa? Yung kung saan ako pinusasan? Ano yun eh? Sumikat yung upuan na yun. As is sumikat, no? Yung halos karamihan ngayon ng mga VIP, nagpupunta ron, mo-order na salad at saka nagpapapicture. Aba naman. Napakatindi ho palang achievement na ikaw ay maserva ng warrant of arrest at mapusasan live. Palakpakan ang putang inang yan. Sabi, mga kahombre ko, achievement na palang maging kriminal sa utak at sa mundo ni Norman. Ang galing. Galing Pero pikon yan. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak. Tanga ka. Iyak. Galingan mo pa, putang ina mo! Pikon ka naman O halika, magpakita ka sa akin na ikaw sapukin ko sa mukha, puta ina mo. Nung nakulong ka, biglang galit-galit ka. Gago ka pala paninirang puri ito Ito pa nga sinabi mo sa akin Mas mabigat yung kinasok ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Pero Norman, ito ang wag mong kakalimutan. Marami na tayong surprises. At least nagsusunod-sunod na yung karma nila. Grupo nila yan Balita ako, di ba? Grupo nila. Merong binaril. Ngayon, meron nakulong. O, di ba? Ano pa kaya yung susunod? O, bahala na si Lord. Di ba? Sinabi mo yan, Norman, Sinabi mo yan. Baka mamaya niyan ikaw na naman yung sinasabi mo na yan, Tignan natin, Tangina mo! Meron na naman ako mga surprises. Oo. Abay, siya ho'y nagpapasalamat ng matindi. Alam mo, mahal lang tayo ng Diyos. Dahil kahit papano sa araw-araw ng buhay natin, hindi niya ako pinabayaan. Binigyan niya ako ng maayos na tulugan. May naka 5-star hotel ako araw-araw. Binigyan niya ako ng maayos na pagkain. Binigyan niya ako ng mga tapat na tauhan na nandiyan sa tabi ko anytime kung kailangan. Hindi lang basta tauhan. Sila'y gumaganap na driver, kusinero, labandero, planchador. At syempre paminsan-minsan bodyguard. Bodyguard? Ulitin nga natin. At syempre paminsan-minsan bodyguard. Bodyguard? Hindi ho ba naglabas na ng statement about dyan si Ralph Kalinisan? We have received confirmation from the PNP Civil Security Group that all 9 of Mangusin's security o bodyguards, escorts, names withheld are not licensed security practitioners and are therefore performing security functions for Mangusin illegally. Yun! Further, we have also received information that a certain Francis Leo Antonio Marcos has an expired Glock pistol registered to his name. It expired last September 2017 and is therefore a loose firearm. And continuing to keep it constitutes the crime of unlawful possession of firearm. We will transmit this information to the CIDG to aid in their investigation and further prosecution of Mangusin and all of his cohorts. So, yan mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Ayan ang sinabi ni Atty. Kalinisan at ongoing ho yan. Exciting yan, oo! At dito, mga kahombre ko, meron na naman ho nagtanong kay Gusgusin. Sabi ni Bryce Flo, boss, nagsusugal ka pa? Hindi na, Bryce Flo. Hindi na. Ayoko nang magsugal. Oo. Inuubos ko na lang yung aking consumables at alam mo na, ako'y naghahanda ng syempre marami akong mga bayarin. Magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng kung ano-ano. Yun naman pala, isipin nyo yun, mga kahombre ko. Siya rin ang nagbigay ng problema sa kanyang sarili. Kada maghihiring kami, may panibagong kasong isasampa sa kanya. Sa totoo lang, nung umpisa, ulitin ko na naman, content lang yan, it's okay. Lumalim na ng lumalim, hindi na niya nakayanan, nagkaso na siya sa akin.
Pero, Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. pang grade 2 ba naman yung ikinaso mo? Malamang ganun talaga, di ba? Hindi ko gawain yan, sorry. At dito, mga kahombre ko, atin ang matutunghayan ang demonyong mangusin, mga kahombre ko. Sabi ni Maribel Austria, wag mo idadamay ang Diyos. Ay, bobo ka. Paano wag mo idadamay? Sa Diyos nga galing lahat kung ano meron ako ngayon. Di ba napakatanga mong animal ka? Di ba? Ano ba yung sinabi ko? Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil ako yung patunay na kapag ka may Diyos ka sa puso mo, hindi ka niya pababayaan. Ay, bobo mo, Maribel. Oo, kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, hunghang ka. Diba? Baka ikaw, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Baya, makakarma ka, huwag ka mag-alala, magkakakanser ka na. Diba? Yan ang nararapat na mga salita sa inyo kasi mga walang hiya kayo. Oo, ang aga-aga mo, walang hiya na agad yun nilalaman na sinasabi mo. Ako, samantalang ako, sinasabihan nyo ako'y walang hiya. Pero sabi ko, pasalamat po ako sa Diyos dahil lahat ng meron ako galing sa Kanya. Samantalang ikaw, kininam. Ang aga-aga, di ba? Walang hiya yung pagmumukha mo. Di ba? O huwag ka mag-alala, baka magkakalit ka na. Grabe to, mga kahombre ko. Imagine niyo para sabihan niyang isang tao na magkakakanser. Sino ngayon ang tunay na demonyo, mga kahombre ko, di ba? Para i-wish mo sa isang taong, ewan ko, nagsabi lang naman sa'yo na wag mong idamay ang Diyos sa mga kabalbalan mo, sa mga kabulastugan mo, tapos biglang sasabi mo or i-wish mo na magka-cancer. O huwag ka mag-alala, baka magkakalit ka na. Unfortunately, mga kahombre ko, alam nyo, words galing sa bibig mo ay very powerful. Sometimes, lalo na't yung tao hindi naman sanay makatanggap ng mga ganitong klase ng salita, maari ho itong damdamin. At literal ho na magkatotoo na magkakancer nga talaga itong tao na ito. Kasi tandaan nyo mga kahombre ko, ang cancer ho tumutubo rin, lalong-lalo na dahil ho sa stress. So imagine niyo mga kahombre ko, ganito ang ibinanat ni Mangusin sa tao na, alam niyo yun, hindi naman social media influencer, wala lang. Nag-comment lang, binabanggit niya pa ho ang pangalan. Ay, bobo mo, Maribel. Oo, kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, hunghang ka. Grabe, di ba? Anong klase hong demonyo si Norman para sabihin niya to, mga kahombre ko? Ang tindi nito. Bawal ang malaki ang inggit. Pag kasi malaki ang inggit mo sa katawan, ay hindi sa Diyos yun. Alam mo ba na yung inggit ang pinaka-demonyong bagay na meron ng isang tao, yung inggitero. Kapatid ni Satanas yan Oo. 'Di ba? Meron diyan, maka Diyos kuno, ba? Baka Diyos kuno, ba? Pero ang inggit sa katawan, ang lalim. 'Di ba? So yun lang mga kahombre ko, no? Anong masasabi nyo sa mga panibagong kabulastugan at katarantado ni Norman Mangusin? Di ba? Solid. One love. Good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Binira mo raw si Nico David sa live mo, haha. Hindi naman. Ba't ko naman bibirahin yung isang lumpo? Ayokong mga ano ng lumpo. Lumpo na nga, anuhin mo pa. Mga putang ina nyo kayo.